Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. Ang live devotion po na ito ay ginaganap ngayon dito po sa bansang Taiwan. At salamat po sa Panginoon dahil patuloy tayong binibigyan ng panibagong pag-asa at panibagong umaga upang harapin kung ano yung ibinigay sa ating takbuhin ng ating Panginoon. Ngayon po, bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos ay awit muna tayo sa Panginoon. Sabi doon, kayo lang ang pag-asa ko. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang pag-asa namin. Hallelujah. Kayo lang ang pag-asa ko, tanging kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't kayo ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di kayo nagulang, biyaya nyo sa akin laging laan, pag-ibig nyo sa'kin walang hanggan, inibig nyo ako noon paman. Second stanza po. Kaya't kayo'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, kayo lamang. Hallelujah. Kahit kailan, di kayo nagulang, biyaya nyo sa akin laging daan, pag-ibig nyo sa'kin walang hanggan, inibig nyo ako noon paman. Kahit kailan, kahit kailan, di kayo nagulang, biyaya nyo sa akin laging laan, pag-ibig nyo sa'kin walang hanggan, inibig nyo ako noon paman, inibig nyo ako noon paman, inibig nyo ako noon paman. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kayo lang yung pag-asa namin sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Kahit kailan, hindi kayo nagkulang sa amin. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, panibagong pag-asa na binigay niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, dahil palagi niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Palagi niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na masigit kayong makilala sa pamagitan ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa pag-aaralan po namin ng salita ninyo, kayong patuloy na mangusap sa bawat isang narito, sa bawat isang nakikinig ng live devotion na ito, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumatagpo ng pangailangan namin, Panginoon, na salita ninyo, mensahe ninyo mula sa inyo mismo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, kayong gumabay at magsalita sa bawat sa amin. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Sa umaga pong ito ay salamat sa Panginoon, at kaya po mahina yung boses ko dahil dito po sa lugar na ito ay bawal po yung medyo malakas po, at baka po tayo ay
mapuntahan ng pulis, maagang-maaga pa lang. At salamat po sa Panginoon dahil panibagong mensahe na naman ang ibinigay ng Diyos sa atin. At ngayon po ay, sabi dito ay pag-asang pinatatag ng Panginoon. Yan. At sabi dito sa Hebreo chapter 10 verse 23, makipagbukasan po kayo sa akin. Yan, salamat po sa Panginoon. Sa Hebreo chapter 10 verse 23, sabay-sabay nga nating basahin. May mga kasama po ako dito. At mamaya papapakita ko po sila sa inyo. Sabi po dito, tayo lahat, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Yan, salamat po sa Panginoon. At sa panahon po natin ngayon at nagpapakita po na wala tayong pwedeng asahan kundi ang Panginoon lang. Dahil kung ang mga bagay na nandito sa sanlibutan ang asahan natin ay palagi tayong magkakaroon ng kabiguan. At sa Pilipinas nga po, di po ba dyan, karamihan po kasi nagnonood sa atin ay mga taga-Pilipinas, ay nakita po ninyo at naranasan po ninyo na lahat ng bagay na inaasahan natin, kagaya na po ng trabaho, kagaya ng pinagkakakitaan po ng bawat isa ay lahat ay nawawala, lahat ay mawawala, lahat ay pwedeng tumigil. Pero kapag ang pag-asa natin sa Panginoon ay sa Panginoon natin ibinigay, ay patuloy tayong magkakaroon ng tagumpay. At yung mga bagay dito sa sanlibutan, lahat ng nandito ay, sabi nga nung pastor, all things will soon be past. Lahat ay maglalaho. Pero kapag ang pag-asa natin sa Panginoon ay sa Panginoon talaga mananatili. Ang sabi sa aklat ng Roma chapter 15 ay makikita natin dito na ang Panginoon talaga yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa Romans chapter 15 verse 13. Roma chapter 15 verse 5 po muna tayo. Tapos dyan po tayo sa verse 13. Ang sabi po dito, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. At sabi sa verse 13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ay siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ayan, sabi po dito, ang Panginoon yung nagbibigay talaga sa atin ng pag-asa. Kaya kung ang pag-asa natin ay sa Panginoon nagmumula, hindi ito basta-basta magigiba. At gaya ng sinabi po sa sa Hebreo chapter 10 verse 23 na patatagin natin yung ating pag-asa. So yung pag-asa na nagmula sa Panginoon, kapag yun yung nasa atin, hindi tayo basta-basta magigiba, kundi ito ay magiging matatag. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Ano nga ba yung katangian ng taong mayroong pag-asa? Sabi sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 12, yan, salamat sa Panginoon. Ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Yan, yung po yung una. Nagagalak po. At ang sabi po dito, yung pangalawa po ay, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Ayan, di po ba? Sa New Testament, sabi doon, inuulit ko, magalak kayo sa Pilipos. At makikita natin dito na ito pala talaga yung katangian ng taong mayroong pag-asa.
nagagalak anuman yung sitwasyon. Di naman sinabi dito na, magalak kayo kapag ganito yung sitwasyon nyo. Hindi selected season yung pagiging magalak natin kapag yung pag-asa talaga natin ay sa Panginoon. Kundi in all season ay nagagalak tayo kasi yung pag-asa natin ay nasa Panginoon. At ang sabi pa dito, magtiis kayo sa mga paghihirap. Kasama po yan sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon, na ang pagtitiis na sa paghihirap. Kapag may pag-asa ka sa Panginoon, ang pag-asa mo ay pinatatatag ng Panginoon, ikaw ay nagtitiis sa paghihirap. Dahil ang paghihirap po ang nagiging daan din para yung pag-asa natin ay lubusang maging matatag. At ang sabi pa dito, kasama po dito, ang pinakamahalaga sa lahat ay laging nananalangin. Hindi tayo magkakaroon ng kagalakan. Hindi natin kayang magtiis ng paghihirap kung hindi tayo nananalangin at tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag nasa atin tong tatlong ito, ibig sabihin, yung pag-asa talaga natin ay sa Panginoon. Hindi naman ito magagawa talaga ng taong hindi lubusang nakakilala sa Panginoon, di po ba? Dahil ang taong hindi lubusang nakakilala sa Panginoon, maaari ang pag-asa niyan ay sa mga bagay lang na nakikita niya. Pero tayo na umaasa sa Panginoon, kahit dun sa mga bagay na hindi natin nakikita ay nakakaya nating harapin. Dahil yung pag-asa nga natin ay sa Panginoon. Nagagalak tayo in all season at nagtitiis tayo ng paghihirap. At pangatlo po ay lagi tayong nananalangin. At ang sabi pa dito sa aklat ng Salmo chapter 62 verse 5. 62 verse 5. Salamat po sa Panginoon. Yan, sabi dito sa Salmo chapter 62 verse 5. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Yan, kapag ka meron tayong pag-asa ay makakadama tayo ng kapahingahan. Di po ba? Gusto po ba natin ng kapahingahan? Okay, magpahinga na tayo. bilang isang nagtatrabaho at naglilingkod dito sa Taiwan, talagang ang madalas pong nagiging kasiyahan po namin ay rest day. Tama. At dahil yun din po yung time na nakakapaglingkod kami sa Panginoon at the same time. At sabi dito, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Kapag meron kang pag-asa ay merong kapahingahan. Amen. Kaya nararapat lang talaga na ang pag-asa natin ay dapat nasa Panginoon lang. At sabi sa Job chapter 11 verse 18. Sa Job chapter 11 verse 18. Alam naman po natin yung kwento ni Job. Sabi dito, sa Job chapter 11 verse 18, mapapanatag ang buhay mo dahil may bago kang pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at makakapagpahinga ka ng walang kinatatakutan. Ayan. Merong kapanatagan dahil ikaw ay merong bagong pag-asa na mula sa Diyos. So sabi doon, iingatan ka ng Diyos at makakapagpahinga ka ng walang kinatatakutan. At makikita naman po natin yung naging sitwasyon ni Job, di po ba? Yung una ay dumating siya sa punto na nawalan siya ng pag-asa, pero sa dulo ay talagang nakita natin kung paano gumawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya salamat sa Panginoon.
ang pag-asa natin ay dapat lang talagang sa Panginoon natin ibigay. Dahil kung ibigay natin ito sa tao, maaari tayong mabigo. Kung bigay natin sa mga bagay sa sanlibutan, kung ano man yung meron tayo, pera, kayamanan, may kayamanan ba tayo? Kayo? Baka may investment ka dyan. Di ba ba? Ay, maaari itong malugi, maaari itong bumagsak. Wag naman sana. Di ba ba? Kaya dapat lang talaga sa Panginoon yung pag-asa natin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. At salamat po sa Panginoon. Kapag dumating tayo sa punto na nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay na ito, gisingin natin yung sarili natin. At sa aklat nga po ng Salmo ay, meron ako ditong nabasa na nung time na, meron yata ako pinagdadaanan nun. Nabasa ko siya at parang naging tanong din siya sa akin na, bakit ka nanlulumo? Bakit ka nalulungkot? Magtiwala ka sa Panginoon, sabi doon. Sabi doon sa English, "Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Sabi doon, bakit ka nanlulumo? Sabi doon, ibigay mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Kaya pagka dumadating tayo sa punto na nawawalan tayo ng pag-asa, gisingin natin yung sarili natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. At salamat po sa Panginoon. At magpapatotoo po ako, konting patotoo. Ngayon po ay, kung ano po yung sitwasyon namin dito sa bansang Taiwan. Kung sa Pilipinas po ay, natatawa nga po ako sa mga sinasabi ng mga tao, pag may PhilHealth ka ay may COVID ka. Totoo po ba ang mga taga-Pilipinas? Sabi po, kung dyan po sa Pinas, sabi po ng iba ay hindi na po pinapansin ng COVID. Dito po sa amin ay ngayon pa lang po nauuso. At kamakailan po ay merong naging infected na doktor tsaka nurse. So marami silang napuntahang lugar at maraming nabalita na mga gantong lugar napuntahan. Ganyan. At specific po yung isa po nating church doon po. Dito po sa Taiwan, doon po sa Taoyuan. At nung time na yon ay sabi ko, Panginoon, ano po kung gagawin namin? Marami pong nilalagay ang Panginoon sa isip, ang kaaway sa isip ko na, anong gagawin nyo? Magpapatuloy pa ba kayo? Paano mga ganito? Ganyan. Sabi mo ganun. At nilagay ng Panginoon sa puso ko na, hanggat meron pang pwedeng lumabas. Dahil marami po ditong mga dormitory o company na advice po ay wag pong pumunta sa Taoyuan. At halos lahat po ng manggagawa natin doon ay bawal po silang pumunta ng church. Dahil pag umuwi po silang doon, tatanungin sila, pumunta ba kayong Taoyuan? Alam naman po magsinungaling yung mga manggagawa natin. At noon po ay, ang nilalagay ng Panginoon sa puso ko, hanggat merong pwedeng lumabas, ay magtutuloy-tuloy ang gawain. At salamat po sa Panginoon, kahit na nabago yung programa ng gawain dahil sa sitwasyon ay, salamat sa Panginoon dahil may mga manggagawa pa rin na pwedeng dumalo. At meron silang ginagawang paraan para makadalo. At salamat sa Panginoon, sa panahon po ngayon, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas. Hindi namin alam kung ano yung magiging sitwasyon po dito sa Taiwan. Dahil dito po sa Taiwan, kapag sumuway po ay talagang malaki-laki po yung binabayad. Hindi lang po 100,000, kundi minsan po ay million po yung yung magiging penalty mo sa government nila dito. At salamat po sa Panginoon dahil palaging siya yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Palaging siya yung nagbibigay ng instruction sa bawat isa. Kaya salamat po sa Panginoon sa panahon natin ngayon na nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Talagang kailangan ng pag-asa natin ay nakatuon lang sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, pag-asang pinatatag at patatagin pa ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Tunay nga ang inyong mga salita, O Diyos, na yung pag-asa na meron kami ngayon ay sa inyo lang nagmula.
At kung ano man yung pag-asa na mula sa inyo, alam namin na ito ay matatag dahil yung sinasandala namin ng pag-asa ay talagang matatag. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Panginoon, dalangin ko sa mga salita ninyo na nahayag. Patuloy po namin itong maalala, lalong-lalo na sa panahon na nawawalan kami ng pag-asa. Tulungan niyo yung batis sa amin, Panginoon, na yung pag-asa namin ay maibigay namin sa inyong palagi. Yung pag-asa namin ay hindi maituon sa mga bagay na kung anong meron kami ngayon. Dahil ang lahat ng ito ay lilipas, magwawakas, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ano man yung sitwasyon ng bawat bansa, Panginoon, namin, kayong patuloy na manguna at kumilos. Ganun din sa gawain namin ngayon, Panginoon, bawat isang nakikinig, bawat churches, Panginoon, ibang pangalan man ng church, Panginoon, na kayo ang tinataas, patuloy nga po kayong magbigay ng proteksyon, gumabay at kumilos, malayang kumilos ang banal na Espiritu sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Nilalapit din namin, Panginoon, ang pamilya ng aming tagapanguna dito sa Taiwan, Panginoon, sila Pastora Never at ang kanyang buong pamilya. Ano man yung magandang plano ninyo, Panginoon, sa kanilang buhay, yun po yung mangyari. At tulungan nyo silang patuloy, ano mang mga bagay na kanilang inaayos, Panginoon, samahan nyo nga po sila at ang pabor na nagmumula sa inyo, ang patuloy po nilang maranasan. At patuloy po namin silang makakasama sa bansang ito na makapaglingkod sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon, tinatagubili namin sa inyong buong araw na ito na patuloy na makagawa kami ng may kagalakan sa aming puso na ang patuloy, Panginoon, na pag-asa ay sa inyo lang. Purihin kayo, kayong maitaas sa aming mga buhay, sa inyong papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Nandito po yung ibang mga manggagawa po ng DFC Chungli. Yan, si Bro Arwin, si Bro Renante. Yan po, Sis Yula, Sis Jenna, Sis Maan. God bless po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.